Kamusta? Mabuti! For today's video. For today's video, ayan yung araw na dumating ang anak ni Lola at pagkaalis nga ay nutusan ako ni Lola na pumunta sa kanyang kapatid na si Imadora. Dalhin ko daw yung kanyang regalo para sa apo ni Lola na ikakasal. At ang akala ko nga ay pera yung nakalagay sa sobre, yun pala ay tseke. Binigyan din ako ni Lola ng pang-grocery para sa mga kailangan namin dito sa bahay. At 100 naman para pambili ng lutong pagkain namin. Ani? Ani yalda to ba? At yuter yalda to ba ni Lus? Hello. Love, Zekorim ze. Ayun nga si Nili, hindi lamang mabait kundi malambing din. Paalis na nga ako niyan papunta kay Imadora at nang iwanan ko si Nili ay nagkukulay. Nakalabas na nga ako ng bahay at nakasalubong ko naman yung anak ng aming kapitbahay na si Aling Esther. Nakita ko na may bitbit na mga plastic bottle at dadalhin sa kanyang ina na si Aling Esther. Kaya naman ang sabi ko ay meron din ako mga naipon sa bahay at kukuhanin ko para maibigay din sa kanyang ina. Ayun nga mga plastic ng bote ay pwedeng ibenta at malayo nga ako sa bentahan kaya hindi ko madala. Kita nyo naman at pati mga Israeli ay nag-iipon din ng bote para maibenta. At yung iba nga ay nangangalkal pa sa basurahan para makakuha ng mga plastic na bote. At pati nga mga Pilipino dito sa Israel ay gawain din yan. Abay sayang nga din naman, magaling ding extra income. Ayun nga sinundan pa ako ni Aling Esther at kapag daw nag-ipon ulit ako ng mga bote ay kahit doon ko na nga lamang daw sa may kwarto na yan, ilagay. Ay ang kwarto na yan ay dyan nakalagay yung pinakametro ng aming tubig at yung filter ng aming gripo sa bahay. Tinanong ko nga din si Aling Esther kung saan niya dinadala yung mga plastic ng bote. At ang sabi sa akin ay malayo daw at isinasakay pa niya sa kanyang kotse. Ay wala talaga akong pag-asa na makapagbenta din at malayo nga. Ay nga't may nadaanan pa ako na itinapon na kutsyon ay tunay naman na pagkakaamos. At nanggigitata na sa dumi. Ay tunay na ang may-ari noon ay matipid din hanggat hindi amusin ay hindi itatapon. At aringat meron pang isa at mas mukha namang magaling-galing are kaysa dun sa una. Sa dami nga na nagtatapon ng mga gamit dito sa Israel at karamihan ay maayos at maganda pa ay mag-ikot-ikot ka nga lamang ay tunay na makakarami ka ng mapupulot. Ay nga't meron pa sapatos ng bata, konting linis lamang ay pwede pang magamit. At yung mga ganyan nga ay para lamang sa mga hindi maselan. Napadaan nga ako din sa may tindahan ng prutas dahil nakakita ako ng mangga na kulay green pa at matigas pa nga. Bira nga lamang din ay nagtitinda ng mangga na matigas pa kaya naman napabili ako. Yung klase pala ng mangga dito sa Israel ay hindi katulad ng mangga natin sa Pinas. Yun nga ganyang klase ng mangga ay medyo walang lasa. At parang Indian mango nga lamang yan. Pagdating nga sa mangga ay walang tatalo sa sarap at tamis ng mangga natin sa Pinas. Ayan palang 7 peraso na nabili ko ay nasa 200 pesos sa pera natin sa Pinas. Nakakita nga din ako na rin paborito ni Lola na peach o aparsek ang tawag din eh. At bilin na bilin sa akin na ibibili ko daw siya kaya naman din ko na ibinili at mas mura. Nasa 10 peraso nga yung kinuha ko at nasa halos 300 pesos sa pera natin sa Pinas. Paboritong nga yan ni Lola at hindi pwedeng mawawalan sa bahay. At sa isang araw ay nakakadalawang beses si Lola na kumain yan, isa sa umaga at isa sa hapon o kaya naman ay sa gabi. Mahilig nga si Lola sa prutas kaya naman hindi kami nawawalan sa bahay ng prutas. Minsan nga kapag walang ganang kumain si Lola basta may peach ay ayos na at solved na si Lola. Ayun nga't nandito na ako kina Imadora at sa kapitbahay nga nila ay may nag-iwan ng kahon na may mga gulay. Pagdating ko nga ay naglilinis ng bahay si Maria, nagmamap na sahig o nag-iispondya ang tawag dito. Hindi naman mahirap linisin ang mga bahay dito sa Israel at karamihan ay hindi naman kalakihan ang mga bahay dito. At sa tulad naman naming mga caregivers ay hindi naman kailangan na araw-araw ay maglinis. Pagdating ko nga ay niabot ko agad kay Imadora yung sobre na may laman tseke. Ayun ay para sa kanyang apo na regalo naman ni Lola para sa nalalapit na kasal nito. At ang regalo nga ni Lola na tseke na yan ay nasa 73,000 sa pera natin sa Pinas. O diba napakabait ni Lola, paano pa kaya kung sarili niyang apo ang ikinasal? Ay paniguradong lalong pangmalakasan ang bigay ni Lola. Ayun nga't meron din padala na pagkain si Imadora para kina Lola. Inalis ko nga muna sa trolley bag yung peach para ilagay ko muna yung pagkain. Sabi ko nga kay Imadora ay kumuha siya at madami naman yun. Tinatanong nga sa akin kung saan daw ako bumili dahil ilang araw na daw siya naghahanap ay wala daw siyang makita na maganda. Sabi ko nga kay Imadora ay kumuha pa at madami naman yun at lagi din naman akong nabili. Inalo ko nga din ang mangga kaso hindi naman nakain yan si Imadora nang hindi hinog. At pati nga si Maria ay inalo ko din ang kaso hindi niya ako maintindihan kaya naman sabi ni Imadora ay iwanan ko na lamang daw ng isa. 7 buwan na nga caregiver ni Imadora si Maria ang kaso hindi siya marunong makaintindi at magsalita ng Hebrew. Dahil pareho ang lingwahe ng Moldova at Romanian. At yun ang ginagamit ni Imadora kapag nakikipag-usap kay Maria. Isa din yun siguro sa dahilan kung bakit mas gusto ni Imadora na Moldova ang kanyang caregiver kaysa Pilipino. Para mas mabilis na magkaintindihan sila. At bago nga ako umuwi niyan ay nakapag-grocery na ako, dumaan din ako dyan sa bilihan ng palapel at shawarma. Binigyan nga ako ni Lola ng pambili at sabi bumili daw ako kung anong gusto ko para pagdating ko ay basta na lang ako kakain at hindi na ako magluluto. Nagpabili nga din si Lola ng isang palafel at hati na nga lamang daw sila ni Nili. Malaki nga yun at madaming laman at kasya sa pang 2 tao.
At ang para sa akin naman na in-order ko ay chicken shawarma. Ang shawarma nga sa napuntahan kong are ay yung literal na niluluto. At hindi yung talagang shawarma na nakatusok na patong-patong at hinihiwa na lamang kapag may na-order. Ang falafel ay gawa sa dinurog na chickpea pagkatapos ay iuhugis na pabilog bago iprito. At saka ilalagay sa loob ng pita at lalagyan ng iba't ibang klase ng gulay. Mayroong pipino at kamatis, pickled na repolyo at pickled na pipino. At yung iba nga ay naglalagay pa ng pritong talong. At pagkatapos ay lalagyan ng kumus at tikina. At sa shawarma nila ay ganun din naman, ang kaibahan lamang ay chicken ang nakalagay. Ang isang order ng falafel ay nasa 580 sa pera natin sa Pinas. At ang shawarma naman ay nasa 650 pesos. At meron na din niyang kasama na french fries. Iba nga ang shawarma nila dito kumpara sa atin sa Pinas. Nagpadagdag nga din ako dyan ng isang tinapay na pita at bilin nyo ni Lola. Siguradong hinihintay na nga din ako ni Nili at excited na yun na kumain ng falafel. At pagdating ko ng bahay ay si Nili ay nasa kwarto ni Lola. Hello, Mami. There's falafel. Ay nga't malayo pa nga lamang ako sa kwarto ni Lola ay tanong na agad sa akin kung may dala daw akong falafel. Ay talaga naman basta pagkain ay laging excited si Nilush. Ay siya hanggang dito na lamang ating kwento for today's video. Maraming po salamat sa inyong suporta at laging panonood. Mag-ingat po kayo palagi. And please subscribe to my YouTube channel. Please follow and share. Salamat!